Pumunta sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos para saksihan ang lawak ng pinsala ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa probinsya. Kabilang dyan ang sa housing village para sa mga biktima ng bagyong Yolanda na pinadapa rin ng lindol. At live mula sa Bugos City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kamusta ang naging pagbisita dyan ng Pangulo? Ruth, kasama ni Cebu Governor Pam Baricuatro at ilang mga cabinet members, sinuyod ni President Bongbong Marcos ang epicenter ng lindol dito sa Bugos City. Unang pinuntahan ng Pangulo ang Yolanda Housing Village sa Barangay Pulang Bato, kung saan 7 ang patay matapos matabunan ng gumuhong bahay. Sabi ni Governor Baricuatro, aalamin nila kung may pagkukulang sa pagkakagawa ng pabahay. Sunod nilang pinuntahan ang Archdiocese of San Vicente Ferrer Parish Church na pininsala rin ng malakas na lindol. Sa isinagawang situation na briefing sa Bugos City Hall, inanunsyo ng Pangulo na magdodonate ang Office of the President ng 50 milyong piso sa Cebu Province, 20 milyong piso sa mga bayan ng Sugod, Bugo at San Remigio, at 10 milyong piso sa bayan ng Tabuelan, Tabogon, Santa Fe, Madre Dios, Medellin, Bantayan Island at Daan Bantayan. Ruth, muli na mga nagpasalamat ang lokal na sa patuloy na pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang probinsya at mga pribadong individual. Pero sa ngayon daw ay pansamantala muna nilang ihihinto ang pagtanggap ng mga bagong volunteers para sa mas organisado ang relief operations sa lugar. Bukod dito, nagsabi na rin si Health Secretary Ted Herbosa kay PhilHealth President and CEO Edwin Mercado na sasagutin ng PhilHealth ang mga gastusin sa ospital ng mga biktima ng lindol, mapapampubliko o pribado na ospital yan. Ruth, sa mga oras na ito ay itinigil na ang search and rescue operation ng lokal pamahalaan ng probinsya ng Cebu. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang retrieval operation dahil may dalawa pang nananatiling o may dalawa pang missing sa ngayon. Ayon sa probinsya na nasa 2 guest raw ito na napasama sa pagguho ng pension house dito sa Bugos City. Ruth. John, binanggit mo na kanina, nagpahayag na ang Pangulo na magbibigay ng financial na tulong dyan nga sa Cebu, sa iba't ibang bayan dyan. Pero ano pa ba yung iba niya, halimbawa instructions or marching orders o binanggit niya dyan sa kanyang pagbisita? Ruth, isa nga sa mga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ang isa sa mga problema nga dito is ang supply sa kuryente at tubig dito sa northern part ng Cebu. May mga bayan pa kasi na wala pang supply ng kuryente tulad ng Tabuelan, Tabogon at Medellin at may problema pa sa tubig. At ito tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mas matutugunan ito sa lalong madaling panahon. Nangako naman ang ilang mga concerned agency na susolusyonan itong problema sa tubig at problema sa supply sa kuryente na matutugunan within 1 week, sa loob ng 1 linggo ay mabigyan ito ng kaagarang aksyon. At bukod dyan ay dahil isa nga sa problema ng ng mga residente dito ay yung takot nila na bumalik sa kanilang mga bahay dahil nga sa nagpapatuloy pa rin na nararanasan na mga aftershocks bunsod itong magnitude 6.9 na lindol ay nangako ang Pangulo na magpapadala ng maggagawa ng tent city dito sa Bugos City at sa iba pang mga karatig na bayan para nang sa gayon ay may pansamantalang masisilungan itong mga apektado ng lindol. Ruth. Yan po ang Express Report ni News 5 Visayas correspondent John Aroa. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.